So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Sa mga kababayan, malamang karamihan po sa atin ay aware na nagkaroon po ng hearing kahapon sa Congress regarding nga po dito sa mga vlogger na fake news. At isa po no sa mga na-overlook po natin na magandang napag-usapan po kahapon is regarding po doon po sa China narrative na kumakalat po sa social media dito po sa Pilipinas regarding po sa West Philippine Sea. So, kasi mga kababayan, 'di ba? Alam naman po natin na itong mga DDS vlogger, 'di ba? Isa sila sa mga nagpapakalat ng mga maling balita o fake news dito po sa Pilipinas at sila po ay kumakampi po sa naratibo ng China regarding sa West Philippine Sea. So sana, 'di ba, nagkaroon sana sila ng pagkakataon na masagot sana 'yun kahapon, 'yun nga lang po hindi po sila pumunta. Oh, 'di ba? Eh ang problema sa inyo, tapang-tapang niyo sa mga social media accounts ninyo. Tapos in reality pala, sa personal napakaduwag niyo pala. Oh, so ngayon mga kababayan na balikan po natin 'to. So ito nabalita po ito sa News 5 para meron tayong reference 'no. So ito, News 5, okay. Ibinunyag sa kamera na may posibleng may koneksyon sa China ang ilang social media accounts para siraan si President Ferdinand Bongbong Marcos. O, 'di ba? Kasi mga kababayan, alam naman po natin, 'di ba, na hindi po talaga gusto ng China si PBBM. Dahil nga po sa pakikipaglaban natin sa West Philippine Sea. Oh, so babalikan natin 'yan, So puntahan muna natin yung video, yung report ni Ed Lingaw. Sige 'to, panoorin natin 'to. Pero may koneksyon sa China ang ilang social media accounts para siraan di umano si Pangulong Bongbong Marcos. Sa House hearing tungkol sa fake news, sinabi ng news site na Press 1 PH na habang sinisiraan ng mga nasabing account si PBBM, sinusuporta naman ng mga ito si VP Sara Duterte. Yun. Ilan daw sa mga pinopost ng users ay ang fake daw na pulburon video ni PBBM kung saan inaakusahan siyang gumagamit ng illegal na droga. Pero hindi dinetali sa pagdinig ang sinasabing link ng mga nasabing user sa China. Wala pang pahayag dyan ang kampo ng Pangulo o ni VP Sara. Ito po yung pinaka-latest, no, na meron po kaming nahukay na pro-China na network of X accounts na nagsispread ng anti-Philippine sentiment habang nagpo-push ng content related po kay Vice President Sara Duterte. So ito kasi medyo mahaba yung video po na 'yan, Actually napanood ko nga po siya. So ang point nga po dito 'no, meron po mga social media accounts po sa Twitter, sa Facebook na nagkakalat po ng mga maling impormasyon, 'di ba? And then habang nagkakalat sila ng maling impormasyon regarding sa West Philippine Sea, sinisiraan po nila yung presidente. At habang sinisiraan nila yung presidente, pinopromote naman po nila si Sara Duterte. Oh, parehas na parehas po ng ginagawa ng mga DDS vlogger. So at least sana kasi alam nyo no, kapag once po na umattend po kasi itong mga DDS vlogger po na 'to, mauungkat po ito. Matatanong sila dito. At malamang isa ito sa mga dahilan na ayaw po nilang mabulgar na sila po ay connected sa China. So magkano ba bigayan? 'Di ba? Kung totoo kung totoo, 'di ba? So ngayon mga kababayan 'no, at alam naman po natin na matagal na po talagang ano, matagal na pong tumaya ang China kay Sara Duterte nung election pa lang. O ito ito nabalita ito sa Nikkei Asia. China-based ano 'to China-based newspaper ito Sabi dito, okay, China's bet on Sara Duterte pays off. 'Di ba? How Beijing has cultivated Mindanao's most important family. O 'di ba? So Sara Duterte gesture during her campaign rally on May 7. China seems to have won over Sara Duterte's likely securing China political interest in the Philippines. So ito nabalita po ito no nung May 15, 2022. Kakapanalo lang po ni Sara at ni PBBM sa eleksyon. So ang gusto ko lang sabihin dito mga kababayan no, kakapanalo pa lang po ni Sara Duterte noong 2022, may mga balita na po talaga tayo na si Sara Duterte po talaga ay tuta ng China. So ang point dito no, hindi pa ba obvious? Hindi pa ba obvious na tuta si Sara Duterte ng China?
At hindi pa ba halata na yung mga vlogger na sumusuporta kay China, parehas po ng narrative ng China at saka ni Sara Duterte? So, iisa po ang kumpas nila. Sayang nga mga kababayan, eh. Actually, kukwento ko lang, no? Naalala ko bigla, eh. Meron po kasi pagkakataon na pinopromote po ako ng mga putang inang mga yan. Yung mga DDS vlogger po na yan. Noong 2022, oo. Pinopromote, nire-recruit, sorry. Nire-recruit po ako ng mga yan. Sana nga sumali ako, eh. Para at least nalaman ko yung galawan sa loob ng circle nila at para na-expose po natin. Well, hindi ko naman alam na gano'n yung mangyayari. Kaya, pero sayang, di ba? So ngayon mga kababayan, napakita natin to, no? Oh. So ngayon mga ka-streetwise, no, ang nangyari, ito pa. Ito nabalita rin to last year, eh. Sabi dito, Filipino influencers. Oh, ngayon influencers na. So sila na po 'yon, mga vlogger na po 'yon. Filipino influencers troll farms stop for pro-China narrative. O, di ba? Matindi to, eh, oh. The Chinese government is recruiting Filipino social media influencers and troll farms to push Polish narrative that favor Beijing. According to recent published study with as many as 10,000 fake accounts found to be spreading pro-China narrative. But besides the flood of pro-Chinese content on social media, the Chinese government is also relying on a more covert form of propaganda. Local news report that minimize Beijing role is flawed infrastructure projects while shifting blame to other leaders. So ngayon mga kababayan, 'di ba? Bukod nga po doon sa troll farm, meron din pong pag-aaral na sinasabi dito, pati rin po influencer, 'di ba? At tandaan natin mga ka-streetwise, no, itong mga vlogger po na 'to, pumunta po ng China 'tong mga 'to. Ito mga ka-streetwise, no, actually na-content ko na 'to, eh. Pero balikan lang po natin at least makaka-connect the dots tayo, 'di ba? So ito, no, nabalita ito 2 years ago, 2023. Okay, tama, no? Kung hindi ako nagkakamali. Okay. China NRTA holds seminar for journalists and info officer. So kasama po dito yung mga DDS vlogger. So kung makita po nito natin dito sa picture, teka lang, lakihan natin para makilala nyo. O, di ba? Wait lang. Ayan, no? So ito mga kababayan, nagkaroon po ng seminar, yung China Propaganda Council ng China sa loob mismo ng China at invited po itong mga ibang DDS vlogger. So kung makikita nyo nga po dito si Bunganga, si Trixie, tapos si Mark Lopez na sa likod. Tapos ito si Alex Nestor nandito. O, di ba? Sila yan, eh. Mga DDS yan, eh. Oh. So hindi nyo pwedeng itanggi ito kasi nga itong NRTA po na 'to mga kababayan, parte po ito ng China Propaganda Council. O, di ba? Oh. So para madagdagan po yung info natin, panoorin po natin yung report from GMA7 na nagsalita nga po itong si Gibo. Okay. So panoorin niyo 'to, ah. Nakasabot ang China sa ayon pa sa AFP, may mga vlogger umano. Nakasabot ang China sa Teka lang, ah. Makaka-copyright tayo nito. Sige. May mga vlogger umano na kasabot ang China. pagpapahina ng kredibilidad ng Pilipinas. Saksi si Joseph Morong. Hanggang on O, di ba? Kita nyo, di ba? So, na-report na po ito ng GMA News, no? Nung 2024 din ata tong balita po na to. Na matagal na po talaga nating alam at bali-balita na itong mga vlogger po na to na mga Duterte ay tuta ng China. So, ang point ko lang dito mga kababayan, di ba? Kung pumunta po sana sila doon po sa hearing po kahapon, at least nasagot po itong mga issue po na to. So ngayon, 'di ba? Alam niyo nakakatawa sa mga hayop na 'to, 'di ba? Lalo na 'yung mabantot si Joey Cruz, nagmura pa talaga. Oh, ang tapang-tapang mo tapos mura ka ng mura. Tapos nung in-invite ka, takot ka. Ang gusto namin malaman dito, kayo ba ay parte ng propaganda council ng China? Siyempre tatanggin nyo yan. Pero mas maganda po kasi, no, na kung umattend po kayo sa congressional hearing, at least may imbestigahan kayo doon at makakagawa ng batas kung paano po mapipigilan yung gawain po ng mga taong katulad ninyo. Oh, continue natin to, sige.
Online may umiiral na laban dahil may mga vlogger sa Pilipinas na ayon sa AFP ay kasabwat ang China para pahinain ang kredibilidad ng Pilipinas. Di ba? Kita nyo, di ba? Matagal na pong usapin ito eh. At may tatanong sana ito sa TRICOM kahapon. Eh, wala eh. Bilang sa ipinapakalat daw ng ilan, ang propagandang ginagamit lamang ng Amerika ang Pilipinas. Why they should So ito nagsalita dito si Gibo. So panoorin natin. not believe in China's narrative. Ito po'y nakaka-insulto sa Pilipino at it assumes that we have no ability to think for ourselves and to stand up for our own rights. And I think this Alam nyo, no, ang problema kasi dito, putulin na natin yan. Ang problema kasi dito, kung tayo po ay nag-aawayan po, politiko laban sa politiko, for example kami, pro-BBM kami, tapos kayo pro-Duterte, para sa akin walang problema yan eh. Kasi at least politiko sa politiko yun yung labanan natin dito. Pero pag may pumapasok na pong external na bansa, especially po yung China, eh doon po tayo mas magulo. O, di ba? So ngayon mga ka-streetwise, no, imbes nga po na sumagot sila kahapon, ang ginawa po nila, pumunta sa Supreme Court. Malamang alam nyo na to eh. O, pumunta sa Supreme Court. Dahil silang tapang pa talaga nila, di ba? Akala mo, totoo. Tingnan mo yung mukha ni Aaron eh, no? Puta na si Aaron, parang gago lang eh, no? Oh. Tapos ito sila, ito si Ibi Hugalbot nandito, oh. Binlock ako sa Facebook nitong matandang to eh. Tandang kukuluban pala tong hayop na to, no? So ngayon, si Kati Buni nandito pala, oh. Kati Buni. Oh. So, ito sila. Pogi, no? Na talaga. Sorry pala. Hindi ko pala napakita, sorry. Ito pala, sorry. Ito pala, yan. Ito pala sila, yan. So, ito yung sinasabi kong mukha ni Aaron. Diba? Aaron Piña. Kala mo tatapang ang mga putang inang tong mga to, no? So, ngayon, okay, so ito yung picture nila, no? Diba? Tingnan mo, oh. Mukhang bruha. Oh, tapos, mukhang loka-loka. Yung isa mukhang di naliligo. Tingnan mo mukha ni Joey. Ano lang yan, bantot-bantot. Tapos yung isa naman si Morales mukhang alien. O, di ba? So yun mga babayan, no? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa pagkakataon po sana na masagot yung issue po ng mga DDS vlogger regarding po sa China. Na sila po ay utusan ng China. Siyempre, kapag kayo po, inutusan po kayo ng China, may bayad yan. So, di ba, kung totoo ito, kakapal naman ng mga mukha ninyo. Di ba? Kakapal ng mga mukha ninyo. Sinisiraan ninyo yung gobyerno, sinisiraan ninyo ang Pilipinas, pabor sa China, binabayaran pa kayo. O, di ba? So, kayo ba naniniwala po ba kayo na itong mga DDS vlogger po ay utusan or aso ng China? So, kayo ba naniniwala ba kayo na sila po ay bayaran ng China? So yan, nasa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan din po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.